So, Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit nga ba kahit gaano kataas ang paghanga natin sa isang tao, may naipipintas pa rin tayo, nakukulangan pa rin tayo? Pupwedeng sa una, hindi. Pero sa paglipas ng panahon, in one way or another, sigurado ako, darating yung puntong masasabi natin ng tahasan o maisasaloob natin para sa taong ito ang mga salitang pero o kaya lang o ang mga salitang katumbas nito. Halimbawa, maganda naman talaga, pogi naman talaga, kaya lang may topak. Kaya lang kulang nito. O kaya ikaw mag-sermon, kaya lang ang haba. Magaling ekang maglaro, pero magulang. Mahitiniti ng ulong. Mabait eka, kaya lang nagpapaubuso. Mabait eka, pero hindi mo mautangan. Laging may pero, laging may kaya lang nakarugtong ang mga papuri natin sa tao. Bagay na okay lang naman kasi wala naman talagang perpektong tao. May kakulangan at kakulangan ang bawat tao. Ang masama ay ang i-overemphasize natin yung kakulangan nito. At isang tabi natin yung mga malalaking at maraming characteristics na maganda nito. Halimbawa, yan po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo, sa sentimiento ni Kristo sa mga tao. Kasi nga naman ay dumating si Juan Bautista na nag-aayuno at di umiinom. Sinabihan nila na nasisiraan ng ulo, inaalihan ng demonyo. Ito namang siyang dumating, nakikikain, umiinom kasama ng iba. Binansagan naman siyang matakaw at lasenggo. So meron silang hindi nagustuhan sa kanilang estilo. Nakulangan sila. Magaling si Kristo, magaling si Juan, humahanga sila, halos wala silang masabi nung una. But then came the words, pero. Sira ulo, as regards John. Kaya lang, kaibigan ng mga makasalanan at mga publikano. Ang mahirap ay nasakripisyo ng sinasabi nilang mga kakulangan at kapintasan ito, yung mga magagandang sinasabi at ginagawa ni Juan at ni Kristo. So ito na yung sinasabi nating normal na makakita tayo ng kakulangan. Kapintasan, at least sa ating pananaw para sa isang tao, pero hindi naman tama na ito ang i-offer, emphasize natin, at mabubuna na sa atin yung mga mahalagang characteristics ng tao. Nag-focus sila sa hinahanap nilang. Obviously, hindi nila makita kasi baka wala naman talaga. Kaya hindi nila napansin yung nandyan na, yung magagandang ino-offer ni Kristo at ni Juan sa buhay nila. Kaya iwasan po natin ang ganito, ha? Yung tayo maging mapaghanap. Yung tayo may laging may idudugtong na pero o kaya lang sa isang tao. Lalong-lalo na kapag ang tao ay nagsisikap naman. Sa mga asawa diyan, no, huwag nang masyadong maghanap sa asawa nyo na dapat ay ang modelo, ang kagwapuhan, kagandahan. Lalo pat siya yung nagtatrabaho naman, siya yung nag-aasikaso naman sa iyo at sa mga anak ninyo na by the way, talagang nakababawas ng kagwapuhan o kagandahan, nakakalosyang yan.
Nakakahagardo yan. Bakit iisipin pa yung, kaya lang, di mag-ayos, kaya lang, di masyadong presentable. Ganun. Sa mga magulang, huwag ikukumpara ang anak sa iba o maging sa kapatid nila. Lalo pat ang anak ninyo ay may respeto naman sa inyo, sumusunod naman sa inyo. Kanya-kanya sila ng talento. Kanya-kanya sila ng pwedeng magandang may maibigay sa inyo. Sa mga anak na tulad ko, huwag maghahanap ng kulang sa magulang. Lalo pat kita naman natin ang sakripisyo nila. Huwag nang dudugtungan ng mabait ang nanay ko, mabait ang tatay ko, kaya lang sana business-minded, sana mayaman kami, sana lagi kong kasama. Ano yun? Sa katunayan, wala namang taong makapagbibigay sa atin ng 100%. Kasi nga, may kakulangan ng bawat tao. Siguro, the most na yung 80%, 90%. Kaya yung 20 or 10% na kakulangan nila, normal yun. Normal yun. Huwag nating i-overemphasize yun. Na maisasakripisyo na natin yung 80 or 90% na magagandang characteristics na naipapakita, napaparanas nila sa atin. In fact, yung 20% o 10% na kulang sa kanya, dapat tayong magbigay sa kanya, and that will consist yung understanding natin, yung pangunawa natin, yung pagpapatawad natin, yung pagmamahal natin, yung pag-adjust natin sa kanya. Mag-interview po tayo ng mga mag-asawang matagal lang nagsasamang masaya. Ay, hindi naman nila sasabihin na wala sila ng problema. Hindi naman sila magsasabing perpekto ang kanilang pag-asama. Hindi naman nila sasabihin hindi sila nag-away. Manapa ang pinakasasabihin nila, nandun ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na may pagbibigay. At yung pagbibigay na yon ay yung binibigay nilang kaya nilang ibigay sa relasyon nila, sa asawa nila, sa pamilya nila. At pangalawa, yung pagbibigay nila ng unawa or understanding sa kakulangan, sa limitasyon, sa kapintasan ng kabiyak nila. Ganon. Siyempre, ibang usapan kapag ang naibibigay ay 80%, 90% na problema. Ibang usapan yun. Tapos halos wala ng porsyento na naibibigay na maganda o konsuelo. Ibang usapan, pabigat na talaga yun. Pero yung nag-e-effort naman, wag po nating hanapan ng kakulangan. Lalo pa tayo ay kulang din naman. Feeling lang natin, perfecto tayo. Dahil ikaw yung mas nagtatrabaho, dahil ikaw yung mas may concern, mas thoughtful, mas expressive, dahil sa ikaw yung mas assertive. Pero hindi ka rin perfect. May kulang ka rin. In fact, yung paghahanap mo ng kulang sa kanya, na dapat ay iniintindi mo na lang, inuunawa mo na lang, kakulangan mo yun. Obvious na may kulang ka doon. Kaya sana ito yung makita nating mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. At syempre, kasama dito ang ating relasyon sa Panginoon, sa ating Panginoon na perpekto, sa ating Panginoon na wala ka naman talaga maipipintas, pero aminin nating napipintasan pa natin, nahahanapan pa natin ang butas. Nadudugtungan pa natin, si Lord, mabuti naman, kaya lang, parang di ako pinakikinggan. Si Lord, makapangyarihan naman, pero bakit hinahayaan niya na may mga masamang tao? Hindi pwedeng magkulang ang Diyos. Kung naghahanap pa tayo ng kakulangan niya, kung may naipipintas pa tayo sa Kanya, kung may hinahanap pa tayo sa Kanya, ay tingnan natin ang ating sarili sapagkat siguradong tayo ang may mali at hindi siya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal.